Magandang hapon mga kababayan. So magkikita-kita na naman tayo sa ating tagpuan tuwing alas 2 ng hapon. Diba? Pag-uusapan natin yung mga nakakalat natin. Maraming salamat doon sa mga nagfo-forward. Mga nagfo-forward na ito, mga clips na to. Minsan magigising ako ang dami. At kadalasan kasi yung mga re-reacan na hindi naman good for one episode. Kasi maikli lang yung video, 'di ba? Ang ginagawa ko, ito katulad nito, i-compile ko na. Kasi ang palagi namang masasabi, anong masasabi mo dito? Anong masasabi mo dito? So, umpisa na tayo para makarami na tayo, no? Para mabilisan. Ito number 1, mga men, no? Ito, hati yung opinion ko dito. Kasi ang caption na nakalagay dito, ito ay galing sa page na Kafro Pawis TV. Diba? Nakalagay dito, Gwardiya ka lang, grabe ka naman sir, ginawa lang po trabaho namin. Huwag mo kaming maliitin mga gwardiya bro. Diba? So ito yung video. Sikat ka na, oy. Alis na. Huwag ka masyadong kupal dito eh. Gwardiya ka lang, hindi ka polis dito. Driver ka lang din. Anong quad driver? Oo. Yeah. Alis na. Bilang driver ka lang. Sikat ka na, oy. Alis na. Huwag ka masyadong kupal dito eh. Gwardiya ka lang, hindi ka polis dito. Driver ka lang din. Anong quad Driver. driver? Ano eh, no? Nagbalikan. Ito, opinion ko dito, no? Yung pagmamaliit, kahit sa anong trabaho, wag mo mamaliitin. Kahit kahit nagbebenta ng fishbowl yan, magsasaka yan, or ano. Kasi yung pagtatrabaho ay legal sila nagtatrabaho at yan ay nakakatulong sa society natin. Mga janitor, 'di ba? Wag niyong nilalang yan, yung mga ganyan. However, kadalasan kasi ako naranasan ko na kahit doon sa pinagtatrabuhan ko. Hindi naman yung pag sinabi mong gwardiya ka lang, ang konteksto nun maliitin mo siya dahil gwardiya lang siya. 'Di ba? Kadalasan kasi 'di ba? Naranasan ko na 'yan. I don't know yung sitwasyon nito, hindi ko alam ha. Hindi ko alam yung sitwasyon nila. Maaring pinapaalis si kuya, siguro nakakaharang. Kaya siya inano, 'di ba? May reason kung ba't siya kadalasan kasi or minsan ako naranasan ko na 'yan, no. Alam mo yung maka-imbestiga sa iyo. Akala mo NBI. Pero ginagawa lang naman nila yung trabaho nila. Kaya lang minsan ako as a customer, lalo na sa Pure Gold, nabubwisit ako sa Pure Gold men eh. Sa bagay, nila yun eh. Parang tawag dito, parang protocol talaga nila yung pagbibili ka sa Pure Gold bago ka lumabas, 'di ba? Papakita mo yung resibo. Minsan yung mapanghusga ba? Pagka mukha ba akong magnanakaw? Be honest. Yung halimbawa may binili ako, 'di ba? May plastic ako ng galing sa kanila o paper bag na yata ngayon eh. Yung talagang titingnan talaga ng maigi. Tapos minsan may discrimination pa na pag maganda yung kasunod mo, mukhang maputi, tsaka mukhang mayaman. Yung titingnan lang ang pipirma na resibo, alis. Hindi na titingnan. Pero pag yung ako, pag may paper bag ako na dala-dala, lalabas ako, talaga iisahin pa na, ito yung Isip-isip ko lang, magnanakaw ba ako? 'Di ba? Tapos, ito lang ang binili niyo, sir. Sigurado. Tapos kakapkapan pa ako ng minsan nakakabwisit, no? Nakakabwisit yung pride mo na alam mong hindi ka ganun, tapos ang feel mo sa gwardiya, parang minamaliit ka. Kaya siguro yung minsan nakakasabi na gwardiya ka lang, hindi mo alam, di ba? Tapos yung may pagkakataon pa, anak ako na may-ari ha, doon sa isang store namin sa Mindoro before. Matagal na to, wag kayong mag-alala. Hindi na ako mayaman ngayon. Kasi yung namin, yung isang
store namin sa may gwardiya. So, nag-aral ako sa Manila. Ang tagal ko nang hindi umuwi na Mindoro. 'Di ba? Ang gawain ko minsan, may mga bago na kaming tao doon, bago na yung mga gwardiya, hindi na ako kilala. Ang gawain ko minsan, pag ihing-ihi na ako, 'di ba, pauwi ako Mindoro, nagda-drive ako, no? Sa Sablayan po ako, taga Sablayan, mga nagtatanong sa Occidental Mindoro. Sige, kahit huntingin nyo doon, wala na rin ang pamilya ko doon eh. 'Di ba? Sa Sablayan, Occidental Mindoro ako. May branch kami sa Mamburao, Santa Cruz. Hanggang all throughout Occidental. Ang gawain ko habang nagda-drive ako, ihing-ihi na ako. Or jebs na ako. Ang gawin ko, magpa-park na lang ako bigla sa harap ng store. Papasok na lang ako bigla. Tapos doon ako e-evac or ihi. Hindi ko na habit yung magpaalam dahil ina-assume ko kilala ako ng mga tao. One time na nangyari sa akin ganyan. Hinila ako ng gwardiya. Syempre, bata ako noon, syempre, entitled ako, anak ako na may-ari. 'Di ba? Hinila ako ng gwardiya. Sinumbong ko ngayon sa nanay ko. Sabi ko, "Mami, pangaralan nyo nga yung dito." Tapos humingi ng tawad sa akin yung gwardiya, tapos pinagalitan ko pa. Ngayon ko lang naisip, yung gwardiya na yun, dapat ni-rewardan yun eh. Alam ko ni-rewardan yata ng tatay ko yun eh. 'Di ba? Instead na pagalitan ng tatay ko yun, parang yata ng tatay ko nun. Nung ko lang naisip na talaga dapat anuhin yung na yun, yung tao na yun. Kasi ang habit kasi ng tatay ko nun, pag gumukuha ng tao yun, pinapaaral niya yung mga anak. 'Di ba? Ewan ko, para yata gumaan ang kalooban ng gwardiya, yata binilhan niya yata ng motor. 'Di ba? Dahil doon sa ginawa niya. Tapos parang medyo ako na, ba't yan? Bastos yan. Ginaganon-ganon ko pa dati. Doon ko lang na-realize na mahal niya pala talaga yung trabaho niya. Parang he doesn't care na kung sino, basta bawal pumasok doon, bawal. Ibig sabihin, pinoprotektahan niya talaga. Pagka tumanda ka, hindi naman ako matandang masyado, 21 years old pa lang ako ha. Wala kayo? 'Di ba? Hindi naman masyado matanda. Pero pagka naging matured na yung isip mo, doon mo nare-realize pala kung gaano ka yung tao, kung gaano ka dedicated sa trabaho yung tao. 'Di ba? Yun yung isa sa pagkakamali ko bilang kabataan ko na hanggang ngayon iniisip ko na wag niyong gagawin. Kasalanan ko din kasi. Hindi ako nagpakilala kung kaya sinita ako nung gwardiya namin. Nasaan man yun si Kuya Jake? Shoutout sa'yo kung makapanood mo ko ngayon. Sana successful ka na ngayon. Ngayon ko lang po nare-realize na isa kayong dapat pagkatiwalaan talaga. 'Di ba? Kasi kung tutuusin, dapat nagpark ako. Ang dala-dala ko noon, Strada. Pick-up truck, Strada. Pinark ko doon sa harap, pumasok ako bigla nang walang paalam, kasalanan ko din naman. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, move on tayo sa isang clip. Dito sa part na to, hindi natin alam yung istorya, pero sometimes bilang human, nakakabwisit kasi kung sisitahin ka. Hindi ko naman sinasabi na perfecto ako na nasusunod ako sa guard, pero kadalasan, to be honest sa inyo, sumusunod talaga ako sa guard. 'Di ba? Sumusunod talaga ako sa guard. May time talagang, lalo na pag nagmamadali lang ako. Let's say, katulad ng manonood ako ng sine, no? Hindi ito lang, nung nanood ako ng kay Zarcaro, pag park ko sa SM, tumatakbo ako, yung gwardiya, kakapkapan pa yung dala kong body bag, 'di ba? Mahuhuli na ako sa minsan, ba? Wala naman akong dala-dalang bomba. Ginanong ko yung gwardiya, 'di ba? Kaya lang, alam mo yung dala ng minsan na nababastos ko rin. Hindi kasi ako perfectong tao din naman. Pero sometimes kasi may ginagawa sila nakakabwisit. 'Di ba? For example, ito pa okay lang ba sa inyo na magkwento ako?
o hindi. For example, ganito pa ano, may time pa na ano na yung sa pag holiday season sa mall, 'di ba ang daming nagpa-park sa mall, ang hirap makahanap ng parking. May time doon na may isang space doon na wala naman nagpa-park. Ituturo ka doon sa malayo na punuin daw muna 'yon. I mean, parking area din 'yan. Ba't kailangan punuin muna 'yon bago mo kami paparking dito? Bumalik na lang kayo dito, sir, pagka puno na yung parking slot doon. Nandito na kami eh. Di wala akong magawa. So, dahil law-abiding citizen ako, pagpunta ko doon, puno na. Di iikot na naman. Pagbalik ko sa kanya, puno na rin yung area. Medyo nabuisit ako doon sa guard. Ano ka naman ng patola? Nandito na ako kanina. Tapos, kasi sir, ngayon lang nag-graduate. Sa akin, hindi ko na gigets yung policy nila na yon. Yung kailangan, punuin muna yung, ewan ko kung naranasan nyo doon sa local mall nyo, no? Na may ganun, yung pupunuin muna yung parking area doon bago ka pag-parking dito sana. Parehas lang naman parking yon. Ganun din naman. Mas maganda nga unang mapuno ito para yung mga matatapos na dito, una kasing nadadaanan yun yung ayaw nilang papuno Mali din ang diskarte, dapat yung unang nadadaanan na parking area, punuin muna yon. Pag napuno na yun, sila ang magsasabi na diretso po kayo dun sa parking B. Nagigets yung kinakwento ko. Anyway, move on na nga tayo. May mga sitwasyon na nakakabwisit yung mga yan. Pero sometimes, ginagawa lang nila yung trabaho nila. Ito naman, ano itong clip? Ito ay pinasa ni Sir Jeffrey Cabayaw. Hello, sir. Shoutout po. Ito sa Starbucks. Sa Pilipinas ba to? Actually, pwede mong pahuli to Ang dami niyang Di ba pagka nalaglag na sa floor yan, hindi mo na pwedeng gamitin yan Parang wasted na yan, di ba? Yung mga, nilalangaw ako? Babaho ba ako? Sabi nila, boss baho daw ako di ba? Yun nga, ito wasted na to Parang ibig sabihin, nagde-destroy na siya ng property nito. Ang advice sa amin, pag ganito, nung nasa retail ako, advice sa amin, huwag mong papatulan yan. Bawal na bawal mong patulan yan. Bawal mo nga pagsalitain ng masama yan Ang gagawin mo dyan, ang orientation sa amin, tawagin mo yung guard. Guard ang bahala dyan. Alam na ng guard ang gagawin nila. Now, pag hindi alam ni guard ang gagawin sa mga sitwasyon na ganyan, siya yung mananagot dyan. Dapat inorient na yan ng nila ng agency nila. Basta pag may ganyan, or halimbawa sinuntok ka, kahit kailan, wag kang gaganti sa customer. Kahit binato ka na ng customer, kahit sinuntok ka ng customer, ewan ko sa inyo, syempre, tao lang naman kayo, na hindi ko rin naman kayo masisisi kung susuntok kayo pabalik sa customer. Diba? Pero ang policy, wag mong papatulan kahit anong mangyari. Kahit barilin ka. Pero hindi ko masasabi yun na gumanti ka. Bilang humans kasi nasa instincts na natin yun Nung halimbawa, binaril ka ng customer tapos batuhin mo din siya. May intindihan naman siguro ng batas yun. Pero yung by the book, wag mo talagang papatulan, di ba? Wag mo papatulan. Ang unang intervention na gagawin ay tawagin ang guard. Yun lang. Ngayon, pag walang guard, wag nyo pa rin papatulan, tumawag kayo ng official barangay. Pero nasa sa inyo na yun. Di ba? May intindihan naman na siguro ng batas yun pag nalabag nyo. Diba? Yun yung sinasabi ko by the book lamang. Diba? By the book lamang yun. Kasi marami din naman kaming tanong na ganyan What if sobrang hostile na ng customer, diba? Sabi na yun lang ang nasa Pag walang guard, tumawag kayo ng barangay or police. Syempre, yung time pa bago makarating yung police at barangay, diba? Yun ang aanuhin mo, alang hindi ka kikilos doon.
Doon naman napapasok siguro yung legal team ng kumpanya. Pagka, halimbawa, syempre may self-defense naman tayong sa batas, di ba? Kung talagang hostile na. Pero by the book, yun ang gagawin, tumawag ng guard. Kung hindi umubra ang guard, police or barangay. Anyway, next tayo. By the book po yun, ha? Kasi may mga magtatanong niya, paano kung inaano na ako? Nasa sa inyo po yun. Ang sinasabi ko lang by the book. Next. Ito na yung sinasabi ko eh. Ito na yung sinasabi ko. Pero feeling ko naman mukhang okay si Neneng B. Si Neneng B yung maanong ulam, ha? Ito si Cherry White, di ba kilala niyo si Cherry White? Yung isang sikat na vlogger, di ba? Kinuha niya si Neneng B. 'Di ba? Pinagluto daw siya ni Neneng B ng hotdog. Ang daming nang bash sa'yo, na-hurt ka ba? Na-hurt po pero di ko dinidibdib. Hindi mo naman nilahat, ang sabi mo lang galaw-galaw, wag niyo namang i-bash ang bata. Hindi naman bobo yung mga nag-react doon, ma'am eh. Kahit si Boss Toyo nag-react, 'di ba? Hindi naman bobo yun eh. May time kasi na hindi lang swak. Alam ko naman na si Maanong Ulam ay pure naman yung puso niya nung sinabi niya yon. 'Di ba? Alam ko sa sarili ko, wala naman siyang intention na maka-offend ng mga tao nung sinabi niya yon. Pero sometimes kasi may nasasabi ka na hindi mo alam na hindi maganda. 'Di ba? Yung wala lang sa'yo pero natataman. Pero I admire Neneng B na parang sports lang siya, no. Ang problem kasi dito pag nahahawakan siya ng mga influencer, nagagamit siya eh. Sayang ito si Neneng B. Siguro kung gagamitin siya ng influencer, wag nang kung sa akin lang naman kung sa akin lang, 'di ba? Kung sa akin lang sana hindi na ganyan na yung parang gagamitin nyo. Kung ang katwiran nyo, gusto mong tulungan yung bata, dapat wala kayo sa eksena. Kung ako lang tatanungin. Yung halimbawa, i-feature nyo sa vlog nyo, yung siya lang talaga ang bida, hindi kayo. Tapos bandang huli, ito ang tulong ko sa'yo, yung mga utak to, di ba? Pero sana magaling magdala ng kasikatan si Neneng B, ha? Huwag gagayahin si Diwata. Kasi ito, kadalasan na nagiging problem sa tao yung biglang sikat eh. Yung, di ba, sometimes, lalo na tayo, nung kabataan natin, dream natin yan na maging sikat tayo. Pero hindi natin alam yung responsibility ng pagiging sikat. Di ba? Doon nag-fail si Diwata na sana hindi mangyayari kay Neneng B. Si Diwata kasi noon, di ba, galing siya sa hirap, biglang sumikat. Hindi niya nakayanan yung pagiging sikat, yung mayat-mayang pagpapapicture, hindi niya nakayanan yung, kung tutuusin naman, avoidable naman yung pagsusungit ni Diwata noon eh. Let's say halimbawa, mag-set siya ng isang lugar doon na hindi siya pwedeng lapitan ng tao, no? Pagbabawalan siya ng mga bodyguards niya. Or halimbawa, pag may pwede din sabihin ni Diwata, pasensya na po, talagang busy lang po ako, babawi po ako sa inyo next time. Yung mga ganong lang na banat, hindi yung, ay nako, busy ako, ganyan yung susungitan mo. Kasi kapag ikaw ay, isang celebrity, public figure ka di ba? Parang allergic ang tao na makita na magsusungit ka. Kasi unang-una, yung success mo, yung utang mo sa tao yun eh. Hindi naman dahil sa pares mo eh. Ang nagkamali kasi kay Diwata noon, feeling ni Diwata, dahil sa sarap ng pares niya, kaya siya sumikat. Hindi. Dahil doon sa siya, inspirasyon siya, yun ang dahilan kung bakit tinan mo yung pares niya ngayon, wala nang kumakain. Hindi naman literal na walang kumakain, pero hindi na katulad nung dati na hindi mahulugan ng karayom. 'Di ba? Hindi na katulad nung dati. Kasi nga lilipas din. Kaya nga kapag kaganyan ka, kung halimbawa malalaos ka man dahil biglang sikat mo, makaiwan ka man lang ng
nag-exit ka na isa kang nice. Ito, believe ako dito kay Neneng B eh. Nice siya eh. Nice siya kausap. Maaring nung time na yung sinabi niya na galaw-galaw, siguro dahil bata, hindi niya masyado na pag-isipan yung sinabi niya. Pero naniniwala ako na pure naman yung puso niya nung sinabi niya yung time na yun. Ito lang sana, yung wag lang lalaki talaga ang ulo. Yun lang. Katulad ni Diwata. Mahirap yan eh. Mahirap yung halimbawa sikat ka na, mayat-maya na ang papicture sa'yo ng tao niyan, di ba? Hindi ka na makakapagtrabaho niyan. Yun kasi yung doon eh, yun ang kailangan mong i-balance doon. Di ba? Pag nagkamali ka ng galaw mo doon, ibabash ka sa Kaya may double-edged sword din kasi yung pagiging sikat eh. Pwede dahil dadagsain ka ng tao. Tapos pag hindi mo na pagbigyan sa papicture, pwede kang baliktarin. Sana kayang i-handle ni Neneng B yun. Anyway, diretso tayo dito sa isa. Ito feeling ko wala namang masama dito. Kaya lang awkward lang. Awkward lang talaga to. 'Di ba si Barbie Sue? 'Di ba namatay ito na biglaan daw to. Pneumonia daw yung nito kinamatay tama. May influenza. Paki-correct ako ayon sa unang nabasa ko, meron na daw siyang influenza noon. Tapos komplikasyon yung pneumonia. Kaya yung paubo-ubo nyo wag yung yun, lalo na pag nilagnat kayo bigla, pa-check up agad kayo. Uso yan ngayon. Yung sinanay nga sa harap namin, dyan yata ako nahawa may pneumonia siya ngayon. Okay naman ngayon nakakalakad lang, nilagnat daw nung magpa-check up kayo pag nakakaramdam kayo ng ganun, pa-check up kayo. Wag nyong isa walang bahala hanggang sa pag pinabayaan nyo kasi yan, hindi nyo na inuman ng antibiotic, na hindi nyo alam pneumonia na pala yung meron dyan sa inyo. Unti-unti kayo hindi makakahinga hanggang sa di ba? Mahirap naman yun. Pa-check up agad. Tapos sabing gano'n dito. Dito kasi sa post na to, pinag-isa niya. Rest in peace, our childhood favorite. Also, happy 36th birthday sa 36 lang to? Si Christine Reyes? Oh. I can't believe. Sa bagay, ako 25 pa lang Ate-ate ko na ito dati si Christine Reyes. Hindi, wait lang. Dito tayo, nalalayo tayo dito Sabing ganun dito sa post niya kasi. Rest in peace, our childhood favorite. Also, happy birthday. Hindi naman siguro pagkakamali, no? Hindi naman siguro pagkakamali. Wala namang mali dito. Kung birthday niya naman talaga, no? Ang siguro parang off lang dito sa post niya. Binura na ito Pinag-isa niya lang kasi. Parang siguro tinipid niya yung post. 'Di ba? Nakiramay siya at the same time binati niya yung sarili niya. 'Di ba? Pinag-isa niya lang pero wala namang masama dito. Nakakatawa lang yung yun nangyari. Tayo mga nag-comment, my deepest happy birthday to the bereaved celebrant, you may rest in peace. Happy birthday, may you rest in peace. RIP, happy birthday. Okay, rest in peace, Sunshine, and also happy birthday to you, Christine. Pinag-isa. Pinaghiwalay niya na lang ng post, no? Di ba? Pero wala namang mali, no? Siguro multitasking. Siguro wala sa sobrang busy niya, iisang post na lang ang kaya niyang gawin kaya siguro pinag-isa na lang, di ba? Ito last natin pag-uusapan mga men. Kilala niyo si Sanderford? Ano ba naman itong taong ito, di ba? Sanderford kumakatok sa puso ng mga netizen. Isa pa itong taong to, no, hindi niya kayang i-handle yung pagkasikat niya. Parang hindi siya, lahat ng blessings na dumating sa kanya, parang pinalampas niya lang, Well, baka mamaya ganyan din ako pagka bigla ako sumikat, Max. 'Di ba?
Kasi minsan, akala natin kaya nating i-handle yung pagiging sikat. Pero sa dinami-dami ng influencer, parang siya yata yung hindi sinuwerte. No? Kasi ang problem kay Sanderford, kaya hindi siya minahal ng mga tao, maangas talaga siya. Buhat nung nasa kanya na yung potential eh. Ano na siya eh, exposed na siya sa internet eh. Ang gagawin niya na nga lang, alagaan niya na lang yung career niya. Di ba may time na yung dati yung napilitan itong mamlastic eh. Namigay ito ng face mask noon eh. Parang ginagawa niya lang kasi yung dahil kailangan. Di ba? Pero yung talagang ugali ni Sanderford, hindi na bago ng retoke ng mukha niya. Kasi tinan mo, kung babalik tanawin mo, sana hindi ako maka-copyright, nung time na una siyang naretoke, sa bagay, yan na yung una at huling last na rin, di ba? Yung itsura niya before, gusto kong pakita ko muna sa inyo. Ito siya, si Marlo siya dati, di ba? Ganito itsura niya dati. Si Sanderford. Tapos bigla siya naging ganyan. Parang nga nakalason pa sa kanya yung yung pag-aayos ng mukha niya Kasi kung titingnan nyo dito, instead na ang unang dapat mong gawin pagka celebrity ka, number 1, pagiging humble mo. Kasi majority nga mga utak teleserye, 'di ba? Di ba, naalala niyo yung balita nung 90s? Hindi ko na naabutan yung 90s eh. Batang 2000 na ako eh. Di ba? Pero kwento ng kuya ko at ate ko nung 90s. Di ba ang mga sikat nun si La Judy Ann Santos? Tama. Si Gladys Reyes. Di ba? Kontrabida ang si Gladys Reyes. Pero sa likod ng camera kasi, ang talagang sobrang bait daw talaga. Ang naranasan ko naman, naging yan si Gladys Reyes. Nakalimutan ko na bang branch ng Robinson Supermarket yan. Nahiram ako doon sa isang store eh. Grabe bait niya ni Gladys Reyes. Sobrang bait ni Gladys Reyes. Mukha lang, yung talagang itsura niya kasi, itsura lang talaga ng kontrabida. Pero ang sinasabi nila, ang masungit daw talaga si Judy Ann in real life. Pero dahil sa trabaho nila, di ba, kailangan nila magpaka-humble kasi minahal sila ng tao dahil sa ganun eh. 'Di ba? Ito kasi si Marlo, hindi niya kayang i-handle 'yon, yung parang yes, na-appreciate ko yung pagiging totoo mo. Siyempre, nandiyan na naman yung magkaiba kasi yung pagiging totoo sa hindi pagiging professional. Hindi naman porket halimbawa nakitungo ka sa mga tao ay namamlastik ka na. Hindi. Pwede ka naman maging professional. Diba? Magkaiba yung pagiging plastic sa pagiging professional. Halimbawa, ganito, vocal ka na galit ka sa isang tao. Let's say, sino ba? Let's say si Ghost Hunter 88. Galit na galit ako kay Ghost Hunter 88. Diba? O kay Donski. Or kay Pedro. Tinitira ko online. Ikaw, Pedro, bla 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 bla. Tapos nagkaharap kaming dalawa ni Pedro. May professionalism kasi na tinatawag eh. Na kakamayan ko si Pedro ng harapan. Diba? Hindi naman dahil kinamayan ko siya ng harapan, namamlastik na ako. Professionalism kasi ang tawag doon. Hindi yung tinitira ko si Pedro ng harap-harapan, then pagharap namin dalawa, biglang, ay, ang bait-bait mo, alam mo, idol kita. Yun ang pamamlastik. Pero ito kasi, yung ginawa ni Sanderford dito, di ba maraming nanlalait sa kanya, so naging gwapo na siya dito. Talaga yung pangarap ko eh. Ito talaga yung goal ko, yung mabago yung sarili ko. Nakikilala ka pa ba pag lumalabas ka? Yung iba, pero parang nagdadalawang tingin. Itong nasa harapan ninyo, binago ko lang siya sa pangalan at yung pagkatao ng panlabas ko para mabago naman din yung tingin sa akin ng ibang tao. Diba? May message ka ba sa mga bumubuli sa'yo dati?
Huyo na sila ngayon. Diba? Yung mga attitude na ganyan, huyo na sila ngayon. Parang, revenge kasi yung nasa ni Sanderford eh. At yumabang pa siya kasi lalo. Kaya yung mga tao nahirapan siyang mahalin eh. Pwede siguro, yung sabihin niyang ganon, nung tinanong siya ni Corina, no, sabi, ito na po ang bagong Sanderford, makikita na lang po natin sa future kung ano yung may offer ko. Hindi na siya yung nagyabang sana ng ganyan. 'Di ba? Sa bagay, siya talaga yan eh. Dahil mas gusto niya na maging ganyan, hindi magpaka-professional, di wala siya narating sa buhay. Sayang yung opportunity na naibigay sa kanya. Tapos ngayon, sira-sira yung ngipin niya, no? Na ganyan, kumakatok sa puso na netizen na supposed to be yung mga kasamahan mo, yung mga kasabayan mo na influencer, ang ginagawa, tumutulong, nagpa-poverty porn na ikaw, pina-poverty porn mo yung sarili mo. 'Di ba? Parang baliktad, na supposed to be ikaw yung nakakatulong sa mga tamo sila Cherry White, 'di ba? Si Boy Tapang, tinan mo, medyo maganda ang buhay. Ikaw kasi, hindi ko rin alam, minsan nasa tao na rin mismo eh. No? Kahit bigyan mo na ng, siguro kahit patamain mo sa loto kung talagang hindi marunong yung nakakuha. Talagang walang patutunguhan eh. 'Di ba? O siguro talagang tadhana niya na siguro yan, Siguro nag-effort din naman si Sanderford na improve, kaya lang, may time talaga na hindi ka talaga pang ganyan. Baka sa ibang field siguro, maging successful si Sanderford. Pero hindi sa ganyan. So mga kababayan ko, sana naging okay ang kwentuhan natin ngayong hapon. Yan lang po muna. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang hapon. Bye-bye.